expresses. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa panglima ng linggo ng pangkaraniwan na panahon. Paano mo alam na tunay ka ng nagtagumpay sa buhay? Kapag marami ka ng pera, kapag sikat ka, kapag may kapangyarihan ka at nauutusan mo ang iba. Hindi, kapatid. Alam mo, tunay ka ng nagtagumpay sa buhay kapag ginagawa mong mas magaan, mas mabuti, mas maganda ang buhay ng iba. To make the life of others easier. That is the true mark, the true measure of our success as Christians and as Catholic. Yung malaman mo lang na nakahinga na mas maluwag ang ibang tao dahil sa'yo. Jackpot ka na. Dun ka tunay na nagtagumpay na sa buhay. Kaya naman ang ating Panginoong Hesukristo, pinapaalala muli sa atin sa Ebanghelyo na tayo ang asin ng mundo. Tayo ang liwanag ng buong mundo. Kapatid, aminin natin mga pagkakataon na kung saan nagbigay tayo ng pait sa buhay ng iba. Alalahanin natin ang mga pagkakataon na kung saan nagbigay tayo ng dilim sa karanasan ng iba. Sa mga pagkakataon na kung saan nakasakit tayo sa ating mga minamahal, aminin natin ito, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang minsan pa maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan. Kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ay nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Iyaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang iyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo pag kayo'y tumawag. Ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang magpapautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay hindi nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipinangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ni Jesucristo, ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin ng sanlibutan. Kung mawawala ang alat ng asin,
Paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Amen? God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, gusto ko pong tandaan nyo ito. There are two choices in life. You can either be a bee or a fly. Pwede kang maging bubuyog o pwede kang maging langaw. Ano ka? Anong pipiliin mo? Bubuyog o langaw? Ano pong pagkakaiba nitong dalawa? Ang langaw, naghahanap po ng dumi. Naghahanap ng sugat. Di po ba? Pero ang bubuyog, naghahanap ng bulaklak, ng maganda, ng tamis. Di po ba? Ang dalawa, parehas na insekto. Ang dalawa, parehas nabubuhay dito sa mundo. Pero magkaiba sila ng ugali. Magkaiba sila ng hinahanap sa kanilang buhay. Parang tayo din pong mga tao, di po ba? Para-parehas lang naman tayong buhay, umiiral dito sa mundo. Pero iba-iba din ang ating pag-uugali. Iba-iba din ang ating pinipili. Kaya meron pong dalawang mentality sa ating mga tao eh. The first one is the insult mentality. But the second one is the salt mentality. Ang mga langaw may insult mentality. Di ba? Nasasaktan ka na. Doon ka papupuntahan. Dinadapuan. Dinadagdagan pa yung iyong sugat ng bakterya. Yung mga may insult mentality, ang palaging hinahanap, mali. Pero ang mga bubuyog, merong salt mentality. Sila yung mga palaging naghahanap ng mabuti. Tanungin mo ang iyong sarili, are you a salt or are you an insult? Tanungin mong pamilya mo, tanungin mo mga katrabaho mo, kumusta ka sa barangay nyo? Sino ka? Nagbibigay ka ba ng saya o ng lungkot? Do you give sweetness or bitterness? Sa Ebanghelyo po kasi, pinapaalala ng ating Panginoong Hesukristo sa atin kung sino ba tayo talaga. Ang isang nananampalataya, ang isang Kristiyano, ay isang asin ng sanlibutan. Jesus said, you are the salt of the earth. Ano po ang asin? Yan ay nagbibigay ng lasa. Ang asin ay nagbibigay ng sarap. Ibig sabihin, ang asin nagbibigay po ng tuwa at ng ligaya. Amen? Tayong mga Kristiyano, dapat tayo yung happy group. Pero aminin natin, marami sa atin napakabwisit. Di po ba? Marami sa atin, hindi mo man inaano, bugnot. Marami sa atin, KJ. Ayaw sa tuwa. Ayaw sa saya. Napaka-serious sa buhay nila. Alam niyo po, nakakalungkot kapag merong taong umaalis sa simbahan natin. Pero mas malungkot kapag ang tao umalis sa simbahan dahil mo. Mas malungkot kapag umalis na yung tao sa simbahan, ayaw nang bumalik dahil kasalanan mo. Amen?
Kung gusto po natin dumami yung mga tao, dumami ang mga nananampalataya sa Diyos, kailangan nating maging tapat dito sa turo ng ating Panginoon. Maging asin tayo ng sanlibutan. But this is the question. How can we become salt of the earth? How can we give joy through our faith? Ang clue ay nandun po sa salitang salt. Spell salt. S-A-L-T. Simple lang po, no? It is an acronym. Ibig sabihin ng acronym, bawat letra may kahulugan. At yan po ang gusto kong tandaan din niyo. The first letter, S, means smile always. Kahit na may problema ka, kahit na mahirap, kahit na nasasaktan ka, may pinagdadaanan ka, ngumiti ka palagi, kapatid. Ngumiti ka hindi dahil wala kang pinagdadaanan na mahirap. Ngumiti ka kasi merong Diyos na hindi ka papabayaan. Amen? Napakaganda po nung sabi at turo ni Mother Teresa. Mother Teresa taught us, let us always meet each other with a smile. For the smile is the beginning of love. Wow! It means loving people smile. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ano yung mukha niyan? Nakangiti o nakasimangot? Nakasmile ba o mukhang bugnot? Kung hindi ngumingiti yung katabi mo, sabihan niyo po, subukan niyo, I love you. Kayo nga po, sabihan niyo, I love you. Tignan mo ngingiti yan. Di po ba? Ha? Kahit na hindi mo kakilala, subukan niyo po maglakad kayo sa daan. Sabihan mo, I love you. Mabibigla yan, pero ngingiti yan. Di po ba? Pansin niyo yung tao, kapag may minamahal, kapag minamahal siya, blooming. Di po ba? Kapatid, ngumiti ka dahil mahal ka ng Diyos. Di ka man mahal ng iba, ang Diyos mahal na mahal ka. Baka hindi niyo po alam ito, mas marami pa tayong ginagamit na muscle sa ating muka kapag tayo nakasimangot. Konti lang po ang ginagamit nating muscle kapag tayo'y ngumingiti. Kaya napansin niyo po, kapag nagagalit ka, kapag nakakunot ang iyong kilay, aburido ka, ang sakit-sakit ng iyong muka. Pero kapag ngumingiti ka, ang gaan-gaan ng iyong nararamdaman. Di po ba? Libreng makeup lang po ng muka ang ngiti. At nakakahawa ang ngiti mo sa iba para sila'y sumaya. Pero bakit hindi ka ngumingiti? Hindi lang dahil nagkukulang ka sa pagmamahal. Baka naman, palaging nakatatak at nakatanim sa iyong isip at puso ang iyong mga lungkot at problema. For you to smile always, do this. See miracles in life every day. Yan po yung ibig sabihin ng smile S-M-I-L-E. See miracles in life every day. Kapag nare-realize mo, meron kang milagrong tinatanggap sa Diyos, sasaya ka, ngingiti ka. Amen? Okay lang naman po ang malungkot, lalong-lalo na kapag nagkakasala ka. Pero kapag mabuti ka, kapag okay ang lahat na nangyayari sa buhay mo, ngumiti ka naman, piliin mong maging masaya. Di po ba? Hindi po bagay na maging miserable ang isang nananampalataya sa Diyos. Please do not become a miserable believer of Jesus. If you believe in God, then you should be happy. Then you should smile. Amen? But second letter, letter A sa salt, it means appreciate everything. Appreciate what you have. Pansin niyo po, yung asin maliit. Pero hindi niya minamaliit ang kanyang sarili. Yung asin, hindi po naiinggit sa asukal. Kasi naiintindihan po ng asin, may sarili siyang lasa. Amen? Ang asin may sarili siyang misyon. Ito yung magbigay ng alat. Kapatid, wag mong ikukumpara yung buhay mo sa iba. Kung sila, asukal, ikaw asin,
merong dahilan bakit binubuhay ka ng Diyos. Meron kang sariling misyon. Amen? Maraming mga tao nawawalan ng lasa sa buhay. Hindi dahil kulang ang blessing nila. Minsan nawawalan tayo ng lasa sa buhay kasi nagkukulang lang tayo sa pasasalamat at sa pagpapahalaga na binigay ng Diyos sa atin. Remember that ungrateful hearts become tasteless. But grateful hearts become seasoning to the world. And gratitude is what keeps your soul, your life, from spoiling. Kaya nasisira ang puso mo, ang kaluluwa mo, ang isip mo. Nagkukulang ka na sa pasasalamat. Meron pong isang kwento tungkol sa dalawang pamilya. Nag-brownout po dun sa barangay nila, dun sa lugar nila. Yung isang pamilya, habang brownout, nagrereklamo. Sabi nila, yung mga magulang, yung mga anak, ang init! Ang dilim! Di ako makakita. Ano ba naman yan? Ang tagal naman ng ilaw. Nakakainip. Walang internet. Puro negative yung kanilang sinasabi. Pero yung kapitbahay nila, yung isang pamilya, kahit na brown out, madilim, alam mo yung ginawa? Nagsindi na lang ng kandila. Umupo po sila, nakapaikot doon sa kandila. Nagkwentuhan sila. Nagsabi sila ng joke, pampalipas oras. Nagtawanan sila. Sino po sa tingin niyo doon sa dalawang pamilya yung naging asin? Di ba yung pamilya na pinili nila na maging liwanag sa dilim? Amen? Remember, grateful people glow differently. Grateful people becomes a blessing to other people. Iba ang liwanag at dating ng taong marunong magpasalamat. Kaya kung gusto mong sumarap, lumiwanag ang iyong buhay, nung kailangan mong gawin araw-araw, magpasalamat ka. Appreciate everything. Always say thank you to the Lord. Amen? Pangatlong letra sa salt, letter L. Ibig po sabihin, love totally. Ang asin po, nagkakasilbi lang kapag binibitawan mo, kapag binibigay mo. Ang asin kapag nasa bote lang, walang kwenta, walang silbi. Di po ba? Hindi ginawa ng Diyos ang asin para maging dekorasyon lang. Amen? At ganyan din po sa buhay. Ang buhay ay sumasarap kapag ito'y binibigay. At ang pinakamasarap na buhay ay yung buhay na nagmamahal sa iba. Kasi malalasa naman natin ang ugali ng ibang tao eh. Di po ba? Meron po kaming cook dati sa kumbento. Alam niyo po kapag kumakain na kami, yung lahat ng luto niya, kung hindi po mapait, mapakla, walang lasa, wala po siyang niluto na nasarapan kami. Pasensya na po ha, kung parang nilalait ko yung tao. Pero totoo naman. Yun yung trabaho niya, magluto pagkatapos hindi niya nagagawa ng mabuti. Ano po ang problema? Bakit ganyan po yung kanyang niluluto? Nalaman po namin, itong cook namin, tagaluto, gabi-gabi, sumusugal pala. At yung budget na binibigay namin para ipamalengke niya, aba, isinusugal niya. Kaya po pala, pag nagluluto siya, palagi siyang bad trip, nakasimangot, bugnot, wala sa mood. Yun pala, palagi siyang natatalo sa sugal. Yung budget namin naubos. Pansinin niyo po yung sakit ng loob niya, nalalasa namin, nakakain namin. Tingnan niyo po mga kapatid, kapag walang pagmamahal sa iyong loob, nagiging mapait ang iyong ginagawa. Amen? Magmahal ka ng buo, at mapapaganda mo ang mundo. Amen? Fourth and last, letter T of salt, is to trust God always. Ang asin po makapangyarihan, hindi dahil nakikita mo ito. Ang halaga at lakas ng asin ay mararamdaman mo kapag nawala na ito, kapag nalusaw na ito. Pansin niyo po yung asin marunong sumuko kapag ginamit mo. At hindi po ba ganyan din sa tiwala? Maraming mga tao gusto nila ng blessing eh. Pero ayaw nilang sumunod sa proseso ng Diyos. Gusto natin ng kaliwanagan.
bago tayo sumunod. Gusto natin maging sigurado bago tayo sumuko. Gusto natin makita yung mapa bago tayo lumakad. Pero itong tinuturo ng asin sa atin, hindi mo kailangan makita saan ka papunta bago ka sumunod sa Diyos. Ang asin, hindi naman niya pinipili ano yung pagkain, kung saan siya ilalagay Hindi po ba? At sana ganyan din po tayo, mga kapatid. Huwag mong pangunahan ang Diyos kung saan ka man niya dadalhin. You do not need to see where you are going before you trust the Lord who is leading you. Because faith is not about understanding God's plan. Faith is trusting God's heart. Magkakaroon lang po ng lasa at sarap ang buhay natin kapag marunong tayong magtiwala sa Diyos. Amen? Remember that distrust makes us bitter. But trust makes life better. Kaya napansin niyo po sa inyong mga mag-asawa, kapag meron ng pagdududa, humihirap na ang iyong relasyon, ang iyong ugnayan. Gusto mong sumarap ang iyong karanasan, magtiwala ka muli. Amen? May napanood po ako isang video, isa pong lalaki, nakatira po sa Mexico. May kapansanan po siya. Pinanganak po itong lalaki, maliit po yung kanyang kamay, maliit po ang kanyang mga paa. Halos kailangan pong gumapang nitong lalaki para makagalaw siya, para makalakad siya. Pero ang nakakamangha po ito, araw-araw, itong lalaking ito pumupunta po sa palengke. Kahit na pagkalayo-layo po ng kanyang lalakbayin, magtitinda po siya ng mais. Bakit? Kasi kailangan po niya ng pera para makabili siya ng gamot para sa nanay niyang may sakit. Isipin niyo po yun, no? Maraming dahilan itong lalaki para huminto, para sumuko, para magalit sa Diyos. Pero araw-araw, nagtsatsaga siya. Araw-araw, nagpupursige siya. Araw-araw, lumalaban siya. Bakit? Kasi nagpapasalamat siya sa Diyos. Kasi mahal na mahal niya ang nanay niya. Kasi nagtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Amen? Kapatid, huwag mong sayangin ang buhay mo. Pwede kang magbigay ng lasa sa mundo. Pwede mong gawing mas mabuti, mas maganda ang buhay na ito. Paano maging asin? Paano magbigay ng tuwa sa pamagitan ng ating pananampalataya? Tandaan nyo lang po ang salitang yan, salt. Anong ibig sabihin? S, smile always. A, appreciate everything. L, love totally. And T, trust God completely. Magdasal po tayo sa banalamisang ito, naway gamitin tayo ng Diyos. Kamukha ng asin para mas gumanda pa, bumuti at sumaya. Ang mundong ito, ang ating buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya, ating sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmulan paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang anggan. Amen. Di madali ang maging tunay na misyonerong alagad ng Panginoon sapagkat hinihingi nito ang ganap nating isabuhay ang mabuting balita. Sa ating kahinaan, manalangin tayo at sabihin, Panginoon,
dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan na manatiling tapat sa pagtupad ng misyon ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging inspirasyon sa lahat ng mga Kristiyano ang Santo Papa, mga obispo, pari at reliyoso, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway pukawin ng Banal Espiritu ang lahat ng kabanalan ng buhay mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan at tulungan silang mamuhay ng tama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, ilaw ng sanlibutan, patatagin mo kami upang maging asin at ilaw sa aming kapwa. Ayon sa iyong halimbawa, ikaw ang nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inumin, narito ay iyong ginawa, upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan, bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid natin pinagdarasal para sa kanilang kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inumin pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga na may kagalakan, para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Napakaganda po ng turo ni San Francisco ng Assisi. Saint Francis taught us to proclaim the gospel always, and if it is necessary, use words. Ibig sabihin po ni San Francisco, ang pagpapahayag sa mabuting balita, dapat unang-una nakikita yan sa ating pag-uugali, sa ating pamumuhay, sa ating ginagawa. Amen? Pangalawa na lang yung salita. Kaya, ano yung magandang pag-uugali? Yun yung ugali ng bubuyog. Yun yung kalikasan ng isang asin. Be like a bee who always tries to find the goodness, the beauty, the sweetness of life. Have a salt mentality. Add more joy to other people. Huwag ka sanang maging langaw. Do not have an insult mentality. Ang hirap na nga ng buhay. Ikaw pa yung nagiging dahilan ng bigat at hirap ng iba. Maawa ka naman sa iba. Kung ikaw, hirap na hirap ka, may problema ka, ikaw na lang, wag ka na magdadamay ng iba. Di po ba? Ang iksi-iksi ng buhay. Pagkatapos, sasama mo pa yung iba dyan sa problema mo. Pero magiging mas masaya ka, gaganda ang iyong buhay, magbabago ang iyong karanasan kung magiging asin ka ng sanlibutan. What does SALT mean? It is an acronym, baka nakalimutan niyo po. SALT. Smile always, appreciate everything, love totally, and trust God completely. Gawin niyo po ang apat na yan araw-araw. Di kayo magkakamali, gaganda ang buhay niyo,
Sasaya kayo, mapapalapit kayo sa Diyos, at magiging mas buo at payapa ang inyong buhay. Amen? Kaya po ang assignment ko sa inyo, ngayong linggong ito, maging asin kayo sa iba. Do those four. Always smile. Appreciate everything. Thank God for everything. Bawal muna ang maging negatibo. Bawal muna magreklamo. Bawal muna magsalita ng pangit. Love. Mag-umpisa dito sa puso mo. Gustuhin mo, mahalin mo, ibigin mo. Yung anuman ang nasa harapan mo, trabaho mo man yan, obligasyon mo man yan, tungkulin mo man yan. And trust God completely. Sumunod ka palagi sa Diyos. Say, Lord, Thy will be done. Ano man ang problema mo, say, kayo pong masusunod, Panginoon. Hopefully, kayo pong gamitin na instrumento ng Diyos na pagbabago ng buhay na ito para mas marami pa ang ating mailapit sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.